Good morning po mga kapatid. Ah, 9:00 na po. Kung nandyan pa po kayo sa baba, ay kung maaari umakyat na po kayo at tayo po ay magsisimula na sa ating pong Sunday School. Para po sa mga naririto, good morning po. At tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na bigay mo sa amin. Salamat na muli sa iyo sa pagkakataong kami ay makapag-aaral ng inyong salita, lalo na po ng inyong mga katangian. At sa amin pong pag-aaral na ito, hiling po namin na maging practical po ito sa amin at mabago po ang aming mga kaisipan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isa po sa ating mga katangian bilang mga tao ay hindi po tayo pwedeng lumugar sa ibang mga lugar kung nasaan tayo. 'Di ba? Hindi pwedeng nandito tayo sa kapilya tapos nasa bahay ka rin. Pwede ba 'yun? Pwede ba? At hindi pwede tayong pumunta sa kung saan-saan kasi isa lang ang katawan natin, ano? We are as human beings, iisa ang dimension natin. We cannot be at two places at the same time. Pero ang Panginoong Diyos, He can be everywhere at any time at the same time. Sa theology, ang tawag po dito ay omnipresent. Omnipresent. Everywhere at all time. Bago po natin ito tunghayan, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Magandang maga po sa inyong lahat. Pag na-late kayo sa susunod, may multa na ha. Hindi, biro lang. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, kami po'y muling nananalangin sa iyo. Ang dalangin namin ay mga kasama namin na papunta rito, ingatan po ninyo sila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, omnipresent. Isa pong paraan ng pagtuturo ay yung tinatawag na katekismo. Sa Catholic Church at sa ibang mga Protestant churches, ay meron pong kaparaanan sila para yung katotohanan ng salita ng Diyos maituro nila sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga katandaan sa isang simpleng kaparaanan. May tanong, may sagot. At isa po dyan ay yung tinatawag na Westminster Shorter Catechism. Ayaw. Sandali. Hindi pala naka-on. Ayan. Ang una po ay yung unang-unang katanungan doon sa katekismo na yan na sinulat po ng mga kapatid noong unang panahon sa Westminster Chapel sa Inglaterra ay ganito. What is the chief end of man? Bakit ka ba naririto? Ano ba yung pangunahin mong layunin sa buhay mo? Ang sagot, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang pangunahing layunin natin o pinakanaisin natin ay maluwalhati ang Diyos at ma-enjoy siya sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Yung salitang enjoyment sa Diyos, ang hirap isipin, kasi ang isip ng marami, ang Diyos boring. Ang pag-attend sa kapilya, boring. Pagkikipag-fellowship, boring. Pero dito sa turong ito, ang naisin natin, maluwalhati ang Diyos at ma-enjoy natin siya. Ngayong umaga, bagamat ang pag-aaralan natin ay yung katangian na Diyos na omnipresent, makikita natin, ano ba ibig sabihin ng God is present with us bilang church, bilang individual? Merong ibang mga aspeto po yan eh. Pero tingnan po muna natin yung katotohanan ito. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ano ba ibig sabihin nito? Una, God does not have size. Hindi natin siya ma-measure or dimensions. Wala siyang sukat. Tulad natin, ako,
5'3" ako. Ang waistline ko, hindi ko na alam, 32 yata. And is present at every point of space. Wala siyang katulad nating katawan at na-present siya sa lahat ng dako. At yun ay ang buong being niya. Hindi tayo pwede na dito at nasa bahay nagluluto o naglilinis. Sa isang lugar lang tayo. Siya, kaya niya. No, kasi wala siyang katawang katulad natin. And then sabi, yet God acts differently in different places. Very interesting, In different places, God acts differently. Hindi pare-pareho. Kahit sa ating buhay. Iba ang pagkilos niya sa atin, iba rin sa iba. Hindi mo pwedeng i-compare. Kung ikaw ay may sakit, yung iba wala, iba yung pagkilos niya sa'yo. Iba yung pagkilos niya sa iba. Yun po pala ang ibig sabihin ng God is omnipresent. He is present with you. Lalo na sabi niya, ano pa yung pangako niya? I will never leave you. I will never forsake you. He is with you, with us. Tapos tingnan pa po natin. Sa Jeremiah 23, kung dala po niyo ang mga Biblia niyo, sinadya ko hong hindi isulat para magbasa po tayo. At kung ready po kayo, magtatawag po ako. Opo, sa lumang tipan po yan. Siguro mauna ako, tapos yung susunod, yung Psalm 139, pakihanap. Ako po muna, Jeremiah 23:23. Ito ang sabi niya. Am I only a God nearby? Ako ba ay Diyos na malapit lamang? Declares the Lord. And not a God far away? Who can hide, sabi niya, in secret places so that I cannot see them? Sino makapagtatago? Nung bata kami, ay may laro kami yung taguan. At ang gusto kong taguan yung cabinet Pero sabi niya, saan ka man magpunta, hindi ka makapagtatago. Who can hide in secret places so that I cannot see them? Declares the Lord. Do not I feel heaven and earth, declares the Lord. Parang nakakatakot po yung talatang ito, no? Hindi tayo makakapagtago sa kanyang presensya. Kitang-kita niya tayo. Kung saan man tayo naroroon, nandoon siya. Ngayon, pakibasa po yung Psalm 139, 7-10. Sino po ang... Sige po, kuya. Psalm 139, verse 7-10. Yes po. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise from the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Wow, praise the Lord. Sabi niya, even there, your hand will guide me. Nasaan man ako, your right hand will hold me fast. Actually, yun po ang ibig sabihin ng omnipresent. Hindi lang yung isipang, andyan ang Diyos, andyan. Hindi. Bilang mga mananampalataya, He is with you. At gagabayan ka niya. Iingatan ka niya. Kaya sabi nung salmista, where can I flee from your presence? Saan ako makapagtatago? O saan ako makakapunta para magtago sa iyong presensya? Sa langit, hindi. Andoon ka Sa ilalim, hindi rin. Nandoon ka. Saan mang lugar, even on the far side of the sea, nandoon ka. And there you will guide me. Di ba napaka po nun ng Panginoon? He will guide you. As a believer, He has promised to always be with you. Di ba sa Matthew 28:19 and 20, ano po ang sabi doon? Go ye into all the world and preach the gospel and make disciples of all nations. And lo, I am with you always. Isipin po ninyo, ako nandito, pero yung mga kapatid na nasa Amerika, nandun din siya. Yung mga kapatid sa Australia, nandun din siya. At yung mga kapatid na nasa ospital, nandun din siya.
Saan man tayo naroon, sabi niya, and lo, I will always be with you. Ngayon, ibig sabihin mga kapatid, nowhere in the entire universe, land or sea, heaven or in hell, na tayo ay hindi pwedeng wala doon ang Diyos. God is present with His whole being in every part of space and the universe. Bakit po? Kasi, yan, sabi natin, God does not have spatial dimension. Wala siyang katawang tulad natin. Wala siyang sukat. Yun lang ang ibig nating sabihin. This means that God cannot be contained. Hindi siya pwedeng i-contain o ilagay in any space, no matter how large. Hindi siya pwedeng i-confine lang sa isang lugar. Tingnan niyo po ito, 1 Kings 8:27. Basahin ko muna, tapos yung Acts 7:48 to 50, kayo po ang babasa. Pakihanap na po niyo yan. Acts 7:48 to 50. Babasahin ko po muna yung 1 Kings 8:27. Ganito po ang sabi sa 1 Kings 8:27. But will God really dwell on earth? Sabi po niya. The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built? Sino po nagsalita nito? 1 Kings 8. Opo, sino po? Sino po ba yung nagnais na gawin yung templo pero hindi siya pinayagan ng Diyos? Si David. Sino po yung gumawa ng templo? Si Solomon. Pero sabi niya, how much less this temple I have built for you. God cannot be contained. Hindi siya pwedeng i-confine lamang sa isang lugar. Pakibasa po, Acts 7:48 to 50. Sige po. Sige po. Okay, thank you. Ang galinaw po, no? Sabi, God Most High said, the Most High does not live in houses made by human hands. As the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. Apakan ko lang yan. What kind of a house will you build for me? Says the Lord. Or where will my resting place be? Has not my hand made all these things? Di ba lahat ito ako gumawa? Pero meron ng talata sa Biblia, ito Bible quiz, na sinabi niya, madali lang yung verse na He will dwell in us. May verse pong He will dwell in us. And we are His temple. Ala, ibabagsak ko lahat kayo kung kayo nasa Bible school, CTC. Opo. Sige. Ha? Sige. Sige, tulungan niyo si kapatid na Marlon. Know ye not? Ano pa susunod? Ano? Sige, kapatid na Roxanne. Ate Roxanne. Sige, sige. Yes. Know ye not that ye are the temple of God? You were bought with the price. Therefore, katulad ng una, na sinabi natin, yung Westminster Catechism, glorify God. Siguro tingnan natin, 1 Corinthians 6:19. Sige po. Ala, nauso kasi yung cellphone na nandun yung Bible no? Kaya hindi na tayo nagme-memorize. Kung bigla hong mawala yung cellphone mo, o mawala yung physical na Bible mo, paano na?
wag naman sana na makulong ka dahil naging komunista tayo. 1 Corinthians 6:19-20. Sige po. Pakibasa po. Sige, Kuya Marlon. 6:19-20. You do not know that you are tempted of the Spirit, which indeed whom you have received from God. You are not from God. 20. Verse 20. For you have been bought with the price. Sabi niya. Therefore, glorify God in your body. Thank you. Ulitin natin ha. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sabi niya dun sa Psalm 139, wala eh. Kasi sa Jeremiah, lahat ito ginawa ko. And yet tayo, we were created in God's image. Kakaiba tayo eh sa lahat ng kanyang nilalang. Lalo na nung ikaw ay kanyang tubusin sa iyong mga kasalanan, you are being recreated in the image of His Son. Kaya sabi niya, your body is my temple. Who is in you? Whom you have from God. You are not your own. Alalahanin po natin yon. We are not our own. Ngayon po kasi, very assertive ang marami. Katawang ko to, sabi ng mga feminist. Kaya okay lang yung abortion sa akin. This is my body, my choice. Pero sabi niya, you are not your own. You were bought with a price. Therefore, glorify God in your body. God is a being who exists without size or dimension in space. Yung mga pantheist, sasabihin nila, everything is God. Kasi andyan ang Diyos eh. God is everything that exists. Kaya ang Diyos, lahat ng nag-exist. Diyos yan. Pero the biblical perspective is, rather God is present in His creation, but He is also distinct. And especially, He dwells within a believer. Ang bigat po na ibig sabihin niya, no? Hindi siya makontain sa buong mundo, and yet, nasa atin siya. He is in you. Kasi sa Kanya ka. Kaya nga yung Holy Spirit, yun ang tatak niya sa iyo kasi He dwells in you. He dwells within you. That God is everywhere present, most especially in us as believers. Hindi ba comforting yon, mga kapatid? It comforts us kasi God is sovereign and great, and yet He dwells in us and is in us and is with us. Ngayon, may iba't iba pong ibig sabihin nun, nung God is God's presence. Pag sinabing God is present, una, God can be present to punish, to sustain, or to bless. Nasan ba? Ayan. God can be present to punish, to sustain, or to bless. Basahin po natin yung Amos 9:1-4. Babasahin ko na po yun. Tapos yung iba po, basahin niyo po yung Colossians 1:17. Pwede ba banda rito naman? Tapos yung Hebrews 1:3, doon sa likod. And then yung uli, Psalm 16:11, dito po. Ayan so assignment nyo, Colossians 1:17, Hebrews 1:3, Psalm 16:11, yung mga nandito. Sige, babasahin ko po yung Amos 9:1-4, yung mas mahaba. Tignan nyo po, pakinggan nyo po. Ang sabi ni Amos, I saw the Lord standing beside the altar, and He said, strike the capitals until the threshold shake. Shatter them on the heads of all the people. And those who are left of them I will kill with the sword. Not one of them shall flee away. Not one of them shall escape.
If they dig into Sheol, from there shall my hand take them. If they climb up to heaven, from there I will bring them down. If they hide themselves on the top of Carmel, from there I will search them out and take them. And if they hide from my sight at the bottom of the sea, there I will command the serpent, and it shall bite them. And if I go into captivity before their enemies, there I will command the sword, and I shall kill them. And I will fix my eyes upon them for evil and not for good. So dito po, God is present there in the altar, in Sheol, etc. for judgment. For judgment. Kaya po, sasabihin natin, wala ba siya sa hell? Nandun siya to punish the unbelievers. So, the idea that God is present to punish, andun po. But then there is also the idea that God is present to sustain the universe, to keep the universe existing and functioning in the way He intends it to function. Basahin natin, Colossians 1:17. Sige po. Dito po. Siya ang unang anak, nung sinunod, ay nananatiling Nananatiling nasa kaayusan ng mundo dahil po sa Kanya, sa Kanyang presensya sa mundo. Isa pa po, Hebrews 1:3. Sige po, yung mga nasa likod po. Ayun, He upholds the universe by the word of His power. Thank you po. He upholds the universe. Yung presensya niya, it protects, it upholds the universe. Akala natin minsan ng Diyos wala nang control kasi ang daming chaos sa mundo. Hindi. God is in control. Ngayon, at other times, God is present to bless. God is present to bless. Psalm 16:11. Sige po, dito po. Dito po. Psalm chapter 16, verse 11. bigay mo to me in your presence, at your right hand, Wow. Sabi niya, you will fill me with joy in your presence. In your presence, in God's presence, you will fill me with joy. With eternal pleasures at your right hand. For the believer, God is present to bless, to give him joy. Di ba? Sa Gospel of John, sabi doon, ano po tungkol dito sa joy ng Panginoon sa atin? And I give them eternal life, and I give it to them in fullness of joy. Fullness of joy. Ang tanong ito po, in summary, God is present in every part of space with His whole being. Yet God acts differently in every area. Diba? He is there to judge. He is there to sustain. But He is with the believer to bless. Ngayon, may tanong po ako. Again, sabi po, ulitin ko po yung una. Sabi po, what is the chief end of man? It is to glorify God and to enjoy Him forever. So, sabi po ni David, ulit, sa Psalm 16:11, sabi, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sa verse na ito, si David din-express niya yung enjoyment niya sa Diyos in the presence of God. Ang tanong ito, how can we experience God's presence in this manner that David has experienced? That we
are always longing to be in the presence of God because in His presence, there is fullness of joy. At nararanasan natin ito. Wala na tayong hahanapin pa sa iba na enjoyment. Sa Diyos lang. Sabi pa po doon, eternal pleasures at your right hand. How will we experience this? Or have you experienced this? Kaya gusto mo laging mag-quiet time, mag-pray, kasi you experience this joy because you are in His presence. And in His presence, eternal pleasures. O lagi ka sa mall, sa sinihan. Yun na nakapagbibigay ng joy sa iyo, saka pleasure eh. O Starbucks, kasi sarap magkape. Do you experience this kind of a joy and pleasure in God? Na-enjoy po ba natin ang Diyos sa buhay natin? Bakit po ito mahalaga? Kasi there will come a time that you will be with God forever pag wala ka na dito sa mundong ito. Diba? Ngayon, pag hindi mo siya na-enjoy ngayon, baka boring sa iyo ang langit. Boring ka sa langit. Kung hindi mo siya nararanasan sa sinabing karanasan ni David. So yun po yung tanong. How can we experience God's presence in the manner that David has experienced? Pwede ba? Pwede po ba nating maranasan ito? That we will be filled with joy in God's presence. Na pag pumupunta ka sa church, nakikinig ka ng salita niya, wow, manghang-mangha ka kasi nakikita mo ang Diyos spiritually sa iyong pakikinig. And you enjoy God's presence among the believers. When you are reading, when you are praying, halos hindi ka na mainto because you are enjoying God. Kaya paglabas mo ng church, pagtapos mong mag-pray, mag-quiet time, people will see. Sabi nila, saan ka galing? Kasi tulad ni Moses, nung nandoy siya sa bundok ng Sinai, nung bumaba siya, nagugulat yung mga tao kasi nagniningning ang mukha niya. Sabi doon, ganun din tayo, di ba? Let your light so shine before men, that they may see your Father who is in heaven. Paano po natin mararanasan yon? We should always go to God in His presence and enjoy Him. So how can we experience this joy, this pleasure in the presence of God? Tayo po ay manalangin and then we will go to our small groups. So, Panginoon, salamat po. Thank you, Lord, that the moment we put our faith in you, we trusted you as our Lord and Savior, you dwelt in us and also in your church. And you have promised never to leave us, never to forsake us. Ano man po ang kalagayan namin sa buhay, kasama ka namin. Dumadaan man kami sa mga pagsubok, sa mga problema, we can still enjoy your presence in the midst of testing and problems. Salamat po. Whatever is our circumstance, kasama ka namin. At sa amin pong pag-uusap patungkol po dito, help us, Lord, to know how we can enjoy you more, how we can be a believer who enjoys His Savior and His God. In your name we pray. Amen. Sige po, bago po tayo, meron ho akong handout. Nilagay ko doon pero may handout ako. Pwede pong pakibigay. Kaya yung mga wala po dito, sorry na lang po. Sige po, pakipasa na lang po.